Good day, sir. Good day, everyone. This is our discussion on the movie Social Dilemma. This is basically an ethical analysis of social media in the information age. First ethical problem is basically advertisement and its growth, its effect on human psychology. So for the background, basically, this highlights that the ethical crisis created by social media is not just a technological problem, but a behavioral one. It requires us na change ng philosophy from both creators of the software and the people who are using it. While companies should prioritize their dignity of user through charity, users must actively guard their own time and mental focus on or with temperance. Okay, actually, okay, gets ko nga eh. Yung sinabi mo on personalizing content, yun na-change yung actual Oo. psychology natin eh, Bakit, no? Paul? The Meron ka human bang brain. personal experience regarding that? Oo, oo, kasi actually personal experience yung pag-rewire ng app sa brain, at least brain ko kasi while actually watching the movie, nung pumunta yung movie sa part na sinabi na we cannot move away from our phone, lagi natin check for notifs. While watching the movie, Ano I was bang actually meron sa checking. Parang ano bang meron sa cellphone natin na parang dikit na tayo, Yeah, kulang na lang idikit na lang sa mukha natin, 'di ba? 'di ba? Actually, ayun yung actually ginagawa ata, yun from the background, ayun yung ginagawa mismo nung mga companies eh. They hook us eh, no? Yun, Yes, they change parang our habits. parang there's Ayun, something na naka-set na sa utak natin na kapag nahawakan natin yung phone, check kaagad tayo, magso-scroll kaagad tayo. Personally, kapag hinahawakan ko yung phone ko, hindi ko na lang napapansin, nagso-scroll na ako sa reels ko sa Instagram. How oh, crazy is that? Hindi 'di ko ba? man lang Yeah, yeah. napapansin sa sarili ko na parang nasa flow state na ako. Tapos bigla ko na lang realize like after 30 minutes siguro ng scrolling, siguro, ay, nagso-scroll pala ako. I didn't Yeah, know. Parang there's something talaga na hindi ko ma-explain kung bakit, 'di ba? yeah. Pero kung voluntarily naman tayo nagso-scroll dito sa phone Oh, natin, bakit natin ibe-blame yung mga company sa addiction na 'to? Ano ba sa tingin niyo, guys? ay, Hmm, oh, oo nga 'no. Pero oo I nga think kasi 'no. ganito yan, 'di ba? Actively tayong papasok sa isang app for entertainment. Pero you have to understand the purpose of the said app. 'Di na lang kasi siya Yes, for entertainment eh. I think kasi from yung understanding ko rin ng movie is that these apps may hidden purpose sila eh. Yung mismong yes. Ko activities, yung pati yung company mismo may mismong purpose sila, hindi lang kasi, for example, yung blame na nape-place sa company is because dahil it is intentionally designed for them to capture our attention, 'di ba? So, parang oo, ini-encourage nila tayo na gamitin at gamitin ito. So, meron din naman na sige, aaminin ko, meron din naman na personal blame, gano'n. Pero kasi hindi naman nila I mean, ine-expect nila na maging addicted tayo towards this, for example, media or this game, something like that. Parang it is agree. intentionally, for them to parang gather users or like, um, let's say na gusto nila makakuha ng maraming attention when it comes to, um, sa mga pino-promote nila. Okay. Gets ba yun? Okay, pero Like, kung kumukuha sila ng attention sa ano, sa mga binibigay nila, sa anong point sa tingin mo nagiging ethical problem yung pag-e-encourage ng engagement imbes na pang-business lang naman nila yun? Siguro, so, yung transition from good business to an ethical problem nag-o-occur siya kapag ginagamit yung platform in ay like nangyayari lang siya when platforms are used na like parang in a persuasive design and personalized algorithms na parang to intentionally manipulate na rin yung behavior ng user. So firstly, nawawala niyan yung autonomy natin. It becomes unethical when the goal is no longer just to provide a useful service pero nakaka-capture na rin yung attention natin sa expense ng well-being natin and autonomy. And I think isa din yung parang sa profit over people. Um, I think I think na yung mga companies na purposely nang ma-manipulate, iniisip nila yung public as products or like parang cash cows, let's say that. Sorry sa word, pero cash cows. Rather than yung mga people na may own interest, na may boundary kung saan yung business practice and nagiging ethical problem na siya. Ikaw, Paul, may dadagdag ka ba? actually, nasabi mo na nga eh, lahat eh. Kasi, ayun nga, no, makover Kasi natin pwede rin lahat. yung ano, I mean, pwede rin naman yung psychological exploitation, something like that, Yeah, ganun. 'di ba? Kasi Kumbaga, kapag long periods of time na na-engage yung isang user, parang sa humans, hindi na ma-maximize yung platform growth kasi paulit-ulit, 'di ba? Like, there's something okay, talaga sa mga companies na nagma-manipulate na rin or like nagte-take advantage sa mga users. okay. Same thoughts ba Actually, tayo, Paul? Like, same, nagko-connect ba yung utak ko sa utak mo? yes, connection. Actually, na-cover mo na ata yung ethical issue, pati yung significance medyo nung
mismong ethical issue na 'to, eh. Hindi ko nga Significance napansin na niya na-cover ko na. oo, yung paggamit and pag-compromise ng autonomy and well-being natin, ayun yung mismong ethical issue kasi nung mismong problem nila in terms of advertisement and growth. Tas ano pang pero connect naman natin sa lesson nung module 1, yung AI, 'di ba? With the actual rise of AI, companies have been more efficient, no? Parang Mm. through AI, mas madaling i-analyze kasi may inherent app na or may inherent Oo. algorithm na sila, eh. Actually, ang alam ko kasi sa AI na 'yan, meron din na parang, kumukuha sila ng personal data mo from your past, like mga tinatanong sa kanila or like binibigay sila sa kanilang information, parang kumukuha din sila dun ng information. So, parang ma-use din talaga yung AI when it comes to manipulating users. Kasi nakukuha nila yung nasa isip natin, eh, like kung ano mga tinatanong natin, kung ano thoughts natin, kung ano personal data natin, parang napi-pick up nila. Oo. So, mas madali na lang para sa kanila na ma-manipulate yung mga kagustuhan natin or like Oo, yung mga behaviors natin ma-lure gano'n. tayo Yeah, 'di ba? um, sa mga yun pagso-scroll gano'n. Mas Minsan nga efficient sa TikTok para sa may kanila. sinearch lang ako isang bagay ta's bigla na lang lumabas sa For You page ko 5 beses. Tingnan mo Oo. yan. Actually, that is Grabe. through the use of AI, 'no, siguro. Oo. Actually, So, sige, kung like through the use of AI yun, ano dapat eto mag-advice naman tayo sa kanila guys, ha, tayo. Mag-advice tayo sige sa mga go. listeners natin. Una, uy nabanggit na naman nga pala 'to kanina, yung para sa mga kumpanya diyan, tech companies, social media companies, you should practice the virtue of charity. Why? Oo. You should be selfless. You should not see the people as yung sinabi nga ni Liz kanina, cash Cash cows na for cows. profit lang, 'di ba? Diba? You should realize that they are valued customers, 'no? Huwag kayo Yes, puro tao pera, din sila. ako. Oo, Tao tama. Huwag din yung puro tayo money, lahat. money, money. Be selfless, be generous, 'no? Practice Mm. the virtue of charity. So yun, ang Ano pa kaya, connecting Liz? that, yung ano, para sa'kin yung sinabi ko kanina temperance. So parang yung virtue na yun nafo-focus siya sa ano, responsibility ng user. So Mm, kung ikaw sa charity pinagsasabihan mo yung company, ako naman sa temperance yung user din para lang din to, practice na rin yung self-control. Nagsa-suggest din yun na parang, yung mga users dapat actively, mino-moderate yung social media use nila or consumption na para to avoid na rin yung mga ma-fall sa mga patterns na ng excessive use na nagko-cause ng addiction. So, something like that. Like yung parang yung sinabi nga natin yung pagso-scroll, yung notifications, and parang kahit mga short forms of videos, for example, yung sa TikTok kanina sinabi ko, parang kailangan natin i-limit yung sarili natin when it okey. comes to the use of social media. Kasi parang yun nga nalu tayo tapos kapag na na tayo hindi natin napapansin. So, we need to be responsible then when it comes to that. 'Di ba po? Temperance. Yeah, yeah, yeah. Oo. Okay, then uy, actually next ethical issue tayo, second Uy, one. damn. So for our background, ano, our personal information kasi has been one of the most valuable things in the digital world. Like, every time na magse-search tayo sa online, maggagamit ng social media or nagse-share ng location, yung companies, kino-collect nila yung data about us and ginagamit nila tong information para mag-create ng digital profiles that mag-help ng para ma-understand nila yung ano natin, mga habits, interests, behavior. Kaya na-highlight yung ano, yung integrity dito kasi dapat maging honest and transparent kasi yung mga companies kung paano nila kino-collect at ginagamit yung personal data ng mga tao. Tapos ano, what many people don't realize din is kasi yung data natin puwede 'to ma-influence sa mga future decisions natin and puwede rin ma-share sa ibang organizations and kaya ano, yung ano natin, yung mga online activities, constantly siya nata-track and dahil dito yung privacy natin nagiging ano na lang, limited or mahirap na siyang i-protect. Kaya dapat yung convenience natin sa, digital age is ano, hindi dapat siya to the cost of us giving up our personal privacy. So basically, actually connected din siya sa diniscuss natin kanina Paul, 'di ba? So Oo. na-mention ko rin kanina yung, exploitation gano'n. So para sa inyo, do you guys agree na yung personal information natin has become the most valuable currency? And Oo nga if 'no. para sa inyo, do you think na deserve natin ng form of payment or compensation for it? Kasi 'di ba ginagamit din naman nila yung mga ano natin, yung mga wants natin, nile-lure nila tayo, something like that. Ta's yung privacy natin na paano yun? Parang na-ano Parang nila yung nagagamit privacy natin, gano'n? na-invade nila yung privacy Naapektuhan, oo. natin, yun. Oo So, nga 'no. ano, do you think na kailangan natin or deserve natin ng ano, form of payment kahit man lang compensation, kahit 5% gano'n? Para sa'kin, nag-a-agree naman ako na yung personal information natin is one of the valuable currencies na sa ngayong age na 'to. Oo, Kasi siyempre. dito na nagre-rely yung mga company para i-improve yung service nila at para mag-generate sila ng profit, 'di ba? Pero para sa'kin kasi para sa'kin sa tingin ko, hindi naman main issue dito is whether
kailangan ba maging financially compensated tayo? I think yung mas deserve natin talaga is yung transparency and control over our own data naman. Oo Kayo, nga. ano ba pa sa tingin niyo? Actually, oo nga, gets Like, hindi dapat siya, like, hindi siya financial eh. Kumbaga, it's more sa, mas open sila sa atin, no? Mas better experience for us, no? Mm. Okay, You guys said na na walang informed consent yung mga users, ganun. Oo nga, no? Pero, di ba sinabi niyo dun sa Oo. discussion? Pero, how about when it comes to entering certain sites, ganun, tinatanong nila tayo kung i-accept ba natin yung cookies. Yung cookies, Ay, I think yun yung, basically yung, parang way wait. nila Parang na cookies parang, kasi oo. is Sige, a go. way for them to understand parang our behavior kasi medyo napag-aralan ko yun eh. To understand our research. Basically, kung anong ginawa natin sa site nila, kukunin nila yung data na yun. Di ba? Kasi, ang sense lang ata nun is cookie crumbs. Yung crumbs na nalileft natin sa site nila, ayun yung kukolektahin nila para maintindihan tayo. Pero, oo nga, kay Liz, like connected dun, tinatanong nila tayo kung i-accept ba natin, tapos may option to deny. Hindi ba Kasi di ba may informed terms and consent na yun? conditions din naman. Ayun nga, ayun. Kunyari, sa Mm. Facebook, kasi issue neto, social media, di ba? Sa Facebook, may terms and conditions. Nandun na, nagagamitin na yung data for personalized use, di ba? Para ma-personalize sa atin. Hindi ba kung nandun na yung mismong knowledge ng gagamitin yung data natin, hindi ba magiging ano siya, user problem or user issue instead dahil hindi natin binabasa yung terms and conditions, instead agree lang tayo ng agree. Uy, wag kayo magalit, tanong ko lang yung tol. I think para sa'kin fair point naman siya. May responsibility naman talaga tayo na maging careful kung saan tayo nag-a-agree. Kasi kung iisipin mo in reality yung mga terms na 'to 'di ba sobrang haba na to the point hindi na natin siya Oo. binabasa. So like hindi natin siya totally na-understand kung anong info or data yung nako-collect sa'tin, kung gaano katagal dito na sa store, o kung kanino man ito nashi-share. Pero ayun nga, di ko na alam. Kayo, ano pa sa tingin niyo pa? May gusto pa ba kayo idagdag dun? Parang natanong ko na rin naman yung mga gusto kong tanungin. Ikaw, Paul? Actually, gets ko na yung sinabi niya na Gets may ko na. effect, may Oo. issue nga sa tao, tapos, pero feel ko ano na lang, sinagot ko yung tanong ko yun, no? Pero feel ko parang, ano na lang siguro, find a way, yung mga companies, find a way to, parang ma-present nila yung terms and conditions in much more readable or much more easier to understand manner. Kasi puro text lang yun, no? Ang haba, puro text lang. Much more readable manner. Yun na lang. Oo, Oo, dapat tama. shared yung responsibility nila. Oo. Tayo naman pwede tayong mag-practice by being more mindful sa kung ano yung ina-accept natin na permission sa kanila. At the same time naman yung mga company na 'to, that mag-practice sila ng honesty and accountability. Dapat mas clear yung binibigay nila na policies. To address this ethical issue, there are three virtues that should guide how companies collect and protect personal data. Yung tatlo to, integrity, accountability, and honesty. Yung iba dito is nabanggit na nga kanina, gaya ng sabi ni Bethany, sa integrity daw, ayun yung using personal data responsibly even when ethical practices may be more profitable. Companies should prioritize ethical responsibility over profit by respecting users' privacy. Yung honesty din na-mention na din siya kanina ni Francine yata. Oh. Ayun, na-mention mo ba yun, Francine? Oo, na-mention ko yan. Yung dun sa may Okay, company na-mention sa cookies. Ayun. Tapos Oo. accountability naman, ito yung taking responsibility for safeguarding users' personal information and preventing its misuse. Organizations that collects personal data should ensure it is protected and handled ethically at all times. Siyempre kailangan natin 'tong tatlo. Parang Okay. own responsibility na rin, gano'n. Ikaw Tapos ba? feel ko, pagkakita ko Consider yung like, yung all virtues na to, like nabanggit nyo each nga kanina, para siyang directed ata siya sa company. Kumbaga, pati ba, kunyari, yung nabanggit ko rin sa charity, parang isa lang nabanggit natin sa users yung yung temperance lang lumayo, di ba? Oo. Magtimpe. Kumbaga, feel ko, ito lang ako i-conclusion lang natin yung pagbibigay ng advice. Parang mas madami tayong binigay na advice siguro sa companies kasi sila yung parang hindi naman at fault, sila lagi may mali, pero parang sila yung big companies na kailangan ma-regulate Oo, no? kasi sila yung nagbibigay sa'tin ng entertainment, gano'n. Sila yung nagbibigay ng addiction sa atin, yung rewiring kanina nga na-discuss, di ba? Tas ngayon yung privacy, sila rin may niyan, may nagta-tackle niyan, di ba? So, malaki ang hawak ng kumpanya. Sobrang laking responsibility din for them. And of course, hindi natin naman talaga, porket may malaking responsibility sila, hindi rin naman yun reason para hindi tayo maging responsible. So, it goes both ways. Actually, I think that ends, no? Yung discussion Oo. natin. Like, Okay, basically, we tackled the issues, then oo, yung ethical provide tayo issues. advice. May natutunan ba tayong lahat, guys?
Of course meron. Kaya Madami. sige wala. Actually, these are our references. Then, ayun, thank you.